Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, gobyerno at publiko magkakaroon na ng boses at impluensya sa mga desisyon ng NGCP. Mas matatag na supply at abot kayang singil sa kuryente, asahan. Pilipinas naninindigan sa posisyon sa West Philippine Sea. PCG mananatiling mapayapa at profesional sa pagtugon sa issue sa kabila ng mga pambubuli ng China. Trabaho at kabuhayan para sa 17 seafarers na nakauwi sa bansa, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. Mga pabahay sa ilalim ng 4PH program, tiyak na matibay at climate resilient ayon sa DHSUD. At Department of Education, target na magtayo ng higit 15,000 classrooms para tugunan ang kakulangan nito sa mga paaralan sa bansa. Una sa ating mga balita, magkakaroon na ng boses ang taong bayan at may impluwensya na rin ang gobyerno sa mga desisyon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y matapos mabili ng Maharlika Investment Corporation ang 20% share nito. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Higit isang taon matapos maitatag ang Maharlika Investment Fund na pinamamahalaan ng Maharlika Investment Corporation, naisagawa ang pinakaunang pamumuhunan nito. Tinanggap na kasi ng Synergy Grid and Development Philippines o SGP ang alok ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iyan ang pagbili ng 20% bahagi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pagmamay-ari ng SGP ang higit 40% ng NGCP, pribadong korporasyon na siyang nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente mula sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya ng Meralco. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng boses ang taong bayan at maiimpluwensyahan ng gobyerno ang mga desisyon ng NGCP para masiguro ang matatag na supply at makatarungang singil sa kuryente. Sa ilalim kasi ng pinirmahang kasunduan na sinaksihan ni Pangulong Marcos, binibigyan ng kapangyarihan ang Maharlika Investment Corporation na mamili ng share sa SGP. Magkakaroon din ng gobyerno ng 2 pwesto sa board ng parehong SGP at NGCP. Bukod sa makatutulong sa supply at presyo ng kuryente, inaasahan ding makapag-aambag ito sa paglago ng Maharlika Investment Fund. Ang Maharlika Investment Fund ay may inisyal na 125 billion pesos na kapital mula sa mga ahensya ng pamahalaan na layong gamitin sa pamumuhunan upang lalo pang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers na tiyakin ang kabuhayan at employment support sa 17 seafarers ng MV Galaxy Leader. Ito'y habang sila ay bumabangon matapos ma-hostage ng Houthi rebels sa Yemen. Sa isinagawang Thanksgiving Mass, malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak na tulungang makabangon ang mga nasabing Pinoy seafarers. Una nang nakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal, training certificates at gift bags mula sa DMW, OWA at TESDA. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mga seafarer kay Pangulong Marcos Jr. sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan at kapakanan. Nagpasalamat din si Secretary Kakdak kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at kay Transportation Secretary Jimmy Bautista.
Rumesponde ang Philippine Coast Guard sa isang medical emergency ng mga mangingisdang Pilipino 70 nautical miles mula sa Silangang Island ng Zambales. Sa gitna ng pagbabantay ng BRP Cabra sa iligal na pananatili ng isang barko ng China Coast Guard, nakatanggap sila ng distress call mula sa grupo ng mga mangingisda. Sa kasamaang palad ay pumanaw ang isa sa kanila nang makarating ang rescue team ng PCG. Sa kabila naman ng rescue efforts, nagawang bumuntot ng barko ng China Coast Guard, bagay na kinondena ng PCG. Sa ngayon ay muling idineploy ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang ating teritoryo sa bahagi ng Zambales at harangin ang iligal na pananatili ng mga barko ng China. Muli namang iginiit ng PCG ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea. At sa kabila ng pambubuli ng China, binigyan din ng PCG na mananatiling mapayapa at profesional ang Pilipinas sa pagtugon sa issue. Ang guidance ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we should not be instigated, and for us to be the cause of escalation. Ang ating pong Philippine Coast Guard, sa hanay po namin, despite of the bullying and aggressive actions on the part of the Chinese Coast Guard, ay mananatili po tayong mapayapa at professional. We're going to stick to our mandates, that is to challenge the illegal presence of the Chinese Coast Guard, Kahalagahan ng pagmamahal sa bansa sa pagprotekta sa West Philippine Sea, binigyang diin ng Department of the Interior and Local Government. May balitang pambansa si Diane Francis Gorempalim ng PIA Mimaropa. Bawat isa ay may tungkuling ginagampanan upang protektahan ang West Philippine Sea. Iyan ang pahayag ng Conveners for the West Philippine Sea sa ikapitong Provincial Caravan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas na ginanap kamakailan sa bayan ng Mamburao, Occidental, Mindoro. Sa isinagawang Provincial Caravan, ang lokal na pamahalaan ng Occidental Mindoro, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at ng mga civil society organization ay gumawa ng action plan upang pangalagaan ang West Philippine Sea at siguraduhin ang pagkaing pansiguridad at isulong ang inclusive economic growth. Inihalintulad ni DILG Assistant Secretary for International Relations Lilian M. De Leon ang pagprotekta sa West Philippine Sea sa pagkakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Hanggat may naniniwala po na Pilipino na kaya natin ito, na mahal natin ang Pilipinas, kayang-kaya po natin ipaglaban ito. Ang imbitasyon naman ni DA-BIFAR spokesperson Nazario Briguera, alamin at ibahagi ang totoong kwento ng West Philippine Sea. At yung totoong kwento, ito yung panlaban natin sa pwedeng kwento. Diba? At kung hindi natin alam ang totoong kwento, paano mimingas ang rugog sa puso ng mga Pilipino tungkol sa usapin ng West. Tiniyak naman ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano ang buong suporta para sa mga mangingisdang naghahanap buhay sa West Philippine Sea. Hinikayat din ng gobernador ang mga municipal local government unit na magkaroon ng ordinansa sa pagprotekta sa mga marine sanctuary at mga marine protected areas upang mapangalagaan ang mga tirahan at breeding areas ng mga isda sa probinsya. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Diane Francis Gorempalim para sa Balitang Pambansa. Asahan ang mas matatag na supply at mas abot kayang singil sa kuryente. Kasunod na rin yan ang pag-i-invest ng Maharlika Investment Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ibig sabihin din yan, matitiyak ang tama at mabilis na pagpapatupad ng proyekto ng NGCP. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Na supply at mas abot kayang presyo ng kuryente. Yan ang inaasahang resulta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa flagship investment ng Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines. Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Kasunod ito ng pagbili ng 20% o katumbas ng higit 19 billion pesos sa bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ay pribadong korporasyon na nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya na lamang ng Meralco.
bibigyan ng 2 upuan ng board ng NGCP ang Maharlika Investment Corporation. Ang ibig sabihin niyan, ayon sa Energy Department at MIC, matitiyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tama at mabilis na pagpapatupad ng proyekto ng NGCP. Mahalaga yan para masiguro ang pagbibigay ng sapat na supply at mababawasan ang singil sa kuryente. Halimbawa ng DOE, nang matapos ang Mindanao-Visayas Interconnection Project noong 2024, nagbunga yan ng mas murang presyo ng kuryente at bumaba sa piso hanggang 2 piso ang electricity spot market price sa Luzon, Visayas at Mindanao. It can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, the transmission constraints that drive prices up. So as we roll out more of these projects, then mas lalong walang balakid sa pag-supply ng kuryente. At alang dahil bahagi na ng NGCP ang pamahalaan, magkakaroon din ng transparency at makikita kung mayroon ba o totoo yung mga banta na posibleng magpasirit sa singil sa kuryente. Bukod sa masisigurong supply at makakatulong na maging abot kayang presyo ng kuryente, inaasahan din nakikita ng 1.24 billion pesos kada taon ang pamahalaan mula sa NGCP. Pamumuhunan sa kuryente ang nakita ng Maharlika Investment Corporation na magpapalago sa kita ng gobyerno dahil sa mataas sa pangangailangan sa paghatid ng supply at disenteng presyo ng kuryente. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Ide-deploy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang mga field office ang 15 mobile kitchen. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na gagamitin ito ng kagawaran para mapalakas ang disaster response operations. Kayang magserbisyo ng isang mobile kitchen ng 500 hot meals sa mga evacuation center at mga port terminal na stranded kapag masama ang panahon. Samantala, higit 18,000 individual na ang napakain ng walang gutom kitchen ng DSWD. Mahigit 23,000 hot meals ang naiserve sa mga kababayan nating nakararanas ng involuntary hunger o kagutuman. Mayorya sa mga yan ay ang mga pamilya at mga batang nasa lansangan. Bukas ang walang gutom kitchen sa lahat ng individual na nakararanas ng gutom. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na ang lahat ng housing units sa ilalim ng pabansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ay nakatuon sa climate resiliency. Ayon kay DHSUD Secretary Rizalino Acusar, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sumusunod ang mga proyekto sa building code para matiyak na ligtas ang mga ito mula sa mga panganib, gayon din sa mga comprehensive land use plans at local shelter plans ng mga lokal na pamahalaan. Inilunsad din ng DHSUD ang Planado Program na layong isama ang climate change sa urban planning para magtayo ng matatag at sustainable na komunidad. Sa ngayon, 56 na mga proyekto ng 4PH ang nasa iba't ibang yugto ng konstruksyon habang ang ilan ay tapos na. Kamakailan lamang, formal na itinurn over ang mga unit sa Palayan City at Bacolod bilang bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na solusyonan ang krisis sa pabahay sa bansa. Plano ng Department of Education na makapagpatayo ng mga karagdagang classroom sa bansa sa ilalim ng Public-Private Partnership. May balitang pambansa si Patricia Bermudez ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Unti-unti nang masosolusyonan ng Department of Education ang classroom backlog sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa tulong ng pribadong sektor. Ayon sa DepEd, target nila makapagtayo na higit 15,000 classroom sa bansa bilang bahagi ng 5-year comprehensive plan ng kagawaran. Sa datos ng ahensya, nasa 29,544 ang kasalukuyang classroom shortage sa Calabarzon na maiibsan sa tulong ng public-private partnership. Through our engineers, they were able to lay down the comprehensive needs from 2025 up to 2030, hoping that with all our submitted need and gaps, yun na nga yung aming 29,000 plus. Naka-timeline siya in 5 years
time. Think about the department with the 5 years comprehensive, well identified na yung ating mga schools with the gap needs from Calabarzon. Target ng PPP for School Infrastructure Project na masolusyonan ang classroom congestion sa mga pampublikong paaralan. Pagtitiyak ng DepEd na magiging prioridad nila ang mga paaralang may malaking bilang ng mga estudyante sa bawat schools division office sa rehiyon. Support services ay narito to continually provide a support system sa ating learners through provision of conducive classroom. Inaasahang mapapabuti ng PPP School Infrastructure Project ang kalidad ng edukasyon at maagapan ang digital divide sa mahigit 3 milyong mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa Calabarzon. Mula sa Philippine Information Agency, Calabarzon, Patricia Bermudez, Balitang Pambansa. Mas pinaigting pa ng Anti-Red Tape Authority, ARTA, ang kanilang mga hakbang para palakasin ang serbisyo sa publiko at malabanan ang red tape sa pamagitan niya ng pagtutok sa digitalization. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na tinututukan ng ahensya ang pagpapatupad ng Executive Order 32 na sumisentro sa mga proseso para sa pagtatayo ng telecommunications at internet infrastructure. Patuloy rin ang pagtugon nila sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang internet services o connection sa bansa. Ang ating pinapatupad na Executive Order 32 na pinirmahan ng ating Pangulo at patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga telecommunications companies at tower companies at para lalo pa pong mapalakas ang ating internet connection. Alam po natin na ang direktiba ng ating mahal na Pangulo para malabanan ng maayos o maigting ang kampanya natin laban sa red tape ay paigtingin ang internet services or connections sa ating bansa for all government processes to be streamlined and digitalized. Naging matagumpay ang paglulunsad ng Agri-Senso Plus Lending Program ng Land Bank sa Lalo, Cagayan. Layo nitong matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa mas mababa at mas pinadaling paglulon. May balitang pambansa si Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Napakalaking tulong ng Land Bank po sa amin ito. Salamat po sa Land Bank, salamat po sa DA, at salamat po sa NIA. Walang patid ang pasasalamat ni Tatay Celestino sa pamahalaan dahil sa mga programa nito na mag-aangat sa kanilang kabuhayan. At gaya ng ilan pang magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries at maliliit na negosyante, kumpiyansa sila na lalago ang kanilang agribusiness. Ito'y sa pamagitan ng inilunsad na Agriculture Growth and Resource Integration through Strategic and Enhanced Delivery of Support and Opportunities o Agri-Senso Plus Lending Program ng Land Bank sa Lalo, Cagayan. We've launched this alongside with the Ascend program, and that's really all about capacity building, it's about education, it's about also helping them really understand that, you know, there are obligations, there are responsibilities when you have loans. At dahil capacity building component ng Agri-Senso Plus Lending Program ang Ascend program, nasa 4% lamang ang interest nito kada taon, mas mababa kumpara sa private lender. Bukod dito, pinasimple rin ng Land Bank ang mga requirement. Sa katunayan, umabot sa mahigit 1,000 ang nag-apply sa Agri-Senso Plus dito sa lalawigan ng Cagayan, kung saan 400 loan application ang naaprubahan. Ang mga ganitong programa ay isa lamang sa mahakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang agribusiness sa bansa. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Teresa Campos nag-uulat para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways DPWH ang inspeksyon ng Davao City Bypass Construction Project nito lamang Enero 27, kasama ang ilang opisyal mula sa Embahada ng Japan. Kasama ng DPWH sa nasabing aktibidad si Japan Ambassador Kazuya Endo at Senior Undersecretary Emil Sadain ng DPWH. Kasama ang iba pang opisyal mula sa Japan at DPWH.
Ang proyekto ay layong mapabuti ang connectivity at bawasan ang traffic congestion sa Davao City at mga kalapit lugar. Tampok sa proyekto ang 2.3 kilometers road mountain tunnel na magiging pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Ang proyekto ay suportado rin ng Japan International Cooperation Agency o JICA at bahagi yan ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kapag natapos, tataas ang productivity at magdudulot ng bagong oportunidad para sa kalakalan, turismo at negosyo sa Davao. Dalawang mahalagang proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Marinduque ang natapos na. Una rito ang konstruksyon ng isang flood mitigation structure sa bayan ng Torrijos. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang pagtatayo ng naturang revetment wall ay malaking tulong para mabawasan ang pagbaha na nag-iiwan ng matinding pinsala sa residential areas na nakaapekto sa pamumuhay ng mga residente sa lugar. Habang nakumpleto na rin ang isang farm-to-market road sa barangay San Antonio sa bayan ng Santa Cruz na magpapalakas sa road access ng mga lokal na magsasaka para sa mas mabilis na transportasyon ng mga lokal na produkto patungo sa mga pamilihan. Ang dalawang proyekto ay magiging kapaki-pakinabang sa mga komunidad sa dalawang bayan at inaasahang magpapalago rin sa ekonomiya ng Marinduque. Natapos na ng DPWH ang konstruksyon ng 107 million pesos na proyekto na Center Island sa tinatawag na Killer Highway ng Coronadal City. May balitang pambansa si Orea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, SOC Sargen. Matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 12 ang 107 milyong piso na Center Island sa binansagang Killer Highway sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato. Iniulat ni Regional Director Basir M. Ibrahim ng DPWH na ang konstruksyon ng isang 6.773 kilometrong Center Island at ang 215 solar powered post sa Killer Highway na kinabibilangan ng Barangay Saravia at Barangay Carpenter Hill ay nakapagpabuti sa kaligtasan ng mga commuter dahil wala nang naulat ng mga aksidente dito mula nang natapos ang naturang proyekto. Nais ko pong ipaalam sa publiko na natapos na po ang ating Center Island Project sa National Highway mula Barangay Carpenter Hill hanggang Barangay Saravia dito po sa Coronadal City. And we are so happy to inform you that no less than the city government of Coronadal City inform us na yung sinasabi nilang Killer Highway ay zero accident after we completed these projects. Dahil sa madalas na aksidente sa ruta na nag-uugnay sa dalawang barangay, ay binansagan itong Killer Highway ng mga commuter at residente nito. Based sa gusto rin natin, yung accidental prone area ang Barangay Saravia na tinatawag na nilang Killer Highway. So ngayon, natupad na yung pangarap namin, hindi lang dito sa barangay, kundi mga adjacent barangay natin. Muling pinatunayan ng DPWH ang kanilang dedikasyon sa pag-aayos, pagpapatibay at pagpapanatili ng integridad ng mga infrastruktura sa Soxargen at pagsiguro na ligtas ang lahat ng gumagamit ng daan. Mula sa Philippine Information Agency Soxargen, Aurea Marie Belguera, Balitang Pambansa. Umpisa na ang pag-arangkada ng 2 araw na special job fair ng Department of Labor and Employment sa mga nawalan ng trabaho dahil sa Pogoban. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma Jr. na mahigit 5,000 trabaho ang iaalok sa isasagawang special job fair sa SMX Convention Center sa Pasay City. Nasa kabuang 126 local employers at 6 na overseas companies mula sa Metro Manila ang lalahok sa nasabing aktibidad. Samantala, tiniyak naman ng DOLE na tumutugma ang mga iaalok na trabaho sa dating work experience ng POGO workers. Aniya, masusing isinailalim sa profiling ang displaced POGO workers para tukuyin ang posibleng trabaho para sa kanila. Bukod sa trabaho ay may iba pang alok na programa ang DOLE gaya ng upskilling at pagnenegosyo. Higit sa 87 million pesos na halaga ng humanitarian assistance o ayuda ang naibigay na ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa programang Mike Abi Live. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao,
patuloy ang kanilang paghahatid ng family food packs o non-food items. Sa Negros Occidental at Negros Oriental, ang mga estudyante rin na nasa evacuation center ay inaalalayan din ng mga tauhan ng kagawaran para magpatuloy sa kanilang blended learning. Sa kabuuan, higit sa 20 ang open evacuation center sa lugar kung saan higit sa 3,000 pamilya ang nanunuluyan. Tiniyak naman ng DSWD na nananatili silang handa para tumugon sa lahat ng apektadong aktibidad ng bulkan at habang wala pang masyadong kalamidad na tumatama sa bansa. Sabi ni Asik Dumlao, pinaigting nila ang produksyon at pagpreposition nila ng mga food at non-food items sa kanilang mga warehouse. Samantala, lokal na pamahalaan ng Maynila handang-handa na para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Nakalatag na rin ang mga hakbang para matiyak ang matiwasay na selebrasyon sa lungsod. May balitang pambansa si Bernard Ferrer ng PTV. Princess, kasado na ang paghahanda para sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa lungsod ng Maynila. Nakalatag na rin ang nasa 200 o 2,000 pulis na titiyak naman sa seguridad ng mga dadalo sa pagsalubong sa Year of the Wood Snake. Abala sa pagpipintura ng Filipino-Chinese Friendship Arc sa Binondo ang mga tauhan ng Manila Local Government Unit. Bahagi ito ng paghahanda para sa pagsalubong sa Chinese New Year mamayang hating gabi. Ang Binondo ay tinuturing bilang world's oldest Chinatown. Tabi-kabila ang mga nagtitinda ng mga bilog na prutas, tikoy, hopya, mooncake at mga Lucky Charm. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Manila Police District Public Information Office Chief Police Major Filipines na tinatayang 1.5 million ang darayo sa Binondo para makiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Nag-deploy sila ng 1,700 na pulis at naglagay din ng Police Assistant Desk. Marami po tayong mga Police Assistant Desk na makikita sa mga panulukan at meron din po tayong mga tinatawag na sekreta, Sir Alan. Ibiniblend natin ito dito sa karamihan ng mga tao, mga pulis ito na mga nakasibilyan para mabantayan pa po natin yung ating mga kababayan. Tinututukan din ng MPD ang trapiko lalo't sarado na sa motoristang Binondo Intramuros Bridge. Magkakaroon dito ng Chinese New Year countdown, fireworks display at drone show. Isasara rin mamayang alas 9 ng gabi ang mga sumusunod na lugar. Northbound at southbound ng Jones Bridge, buong kahabaan ng Quintin Paredes Street mula Padre Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street. Jones Bridge, Plaza Cervantes, Binondo Intramuros Bridge. Magkakaroon din ng fireworks at drone show sa Jones Bridge. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa inilatag na alternatibong ruta upang hindi maabala sa inaasahang trapiko. Bukas, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme ng MMDA. Idineklara rin ng Malacanang na special non-working day ang January 29 bilang pagdiriwang ng Chinese New Year. Princess, dito sa Plaza Lorenzo Ruiz ay nakalatag na yung mga food stall na inaasang darayuhin ng ating mga kababayan. Habang yung maging yung tent kung saan naman magpe-perform yung mga Filipino community, Chinese Filipino community ay nakatayo na rin. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Samantala, abangan po sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, Director General Manuel Antonio Tamayo. Mainit na tatalakayin ang mga usapin tungkol sa mga programa ng kanilang ahensya. Susunod na yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan at sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.